Hello, what's up? This is Scott Man. I'm back again for another reaction video lang po ito, okay? Reaction video lang to. So, sa mga hindi po mahilig sa mga reaction video, move on na po kayo. Okay lang po yan. Hindi nyo po kailangan magpaka-toxic dito at magsabi ng mga negative na bagay dahil lang hindi kayo mahilig sa mga reaction video. But this one, reaction video, feeling ko kailangan ko rin tong i-address or i-double down. Parang susuportahan ko lang tong video na to kasi napapansin ko lately, maraming na-hype sa chipset na ito. Ano tong chipset na ito? Ang the Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Yes. For some reason, na-excite sila. Of course, nakaka-excite naman talaga ang chipset na to. Pero may mga tao kasi na nababasa ko sa comment section na sinasabi na ito yung flagship killer. Ito daw ay flagship level na chipset and ito daw ang magiging pinakamurang Qualcomm Snapdragon 8 Gen series na chipset. Ito daw yun. So, good thing, medyo nakakita tayo ng video na medyo nagsusupport sa duda ko. At saka, actually sa research ko na rin kasi nakita ko, hindi pala siya talaga 8 series. Qualcomm Snapdragon 8 series. Si 8S Gen 3, yes, ay hindi po totoong Qualcomm Snapdragon 8 Gen chipset. React. Yung mga fanboy dyan, go! Come on! Pero ito, sige, bigyan ko yun kasi focus tayo sa isang video kasi like I said, this is a reaction video. Focus tayo sa video mismo na galing sa channel na Bebomb. I'm sure sa mga tech enthusiasts yan, mga advanced users yan, familiar kayo dito kung hindi nyo man kilala at si Bebomb, itong Bebomb channel. Kung hindi nyo man kilala, at siguro familiar naman na kayo dito. And they are one of the trusted talaga ng mga Indian channel to actually na sa tech community. Yes. So ang context ng video na to, napanood ko na siya one time kanina and pagka panood ko sabi ko, gusto ko tong i-double down. Gusto kong suportahan yung claim nila. Kasi totoo naman and may basihan naman talaga sila. Like this one, sample. 8S Gen 3. Yes, this is the Xiaomi CV4. It launched in... Okay, so isa sa mga smartphone na merong Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 is the Xiaomi CV4. Actually, meron pa akong nasagap nga na radar na magiging chipset din siya. Actually, chipset na pala siya ngayon ng Xiaomi Redmi Turbo 3. Meron itong video actually sila Poltech TV, check nyo na lang. And then, alam ko, yun daw ang possible na maging chipset din ni Poco F6. Let's see kung totoo nga talaga. Pero, yun nga, marami ako naririnig nga na sabi nga daw ito na ang flagship killer, ito na ang pinakamurang Qualcomm Snapdragon 8 Gen series. Okay? So, ayokong basagin man ng nyo, pero disclaimer lang. Hindi ko po to ginawa ang video na to para siraan yung 8S Gen 3. Okay? Ang video na po ito, okay, sa mga toxic yan, ang video na po ito is para ilagay lang natin yung expectation natin sa totoong pangalan ng chipset. Okay? Marketing strategy po ito basically. Long story short, yes, hindi po talaga siya 8 Gen series. Ito ay 7 Gen series. And dahil napansin ni Qualcomm na mas mataas ang benta ng mga smartphones sa mid-range kapag ang ginagamit nila ay 8 Gen series, kagaya nung nangyari last year na puro 8 plus Gen 1 kasi 'di ba nagkaroon na ng last year ang flagship is 8 Gen 2, 'di ba? So, lahat ng 8 plus Gen 1 last year ang taas daw ng benta kasi dahil nga luma na si 8 plus Gen 1, nilagay na siya sa higher mid-range na category. Hindi na siya pwede tawaging flagship talaga. Kasi ang flagship at that time is si 8 Gen 2. So, wala malinaw na yun na part na yun. Since wala silang i-release na 8 plus Gen 3, mga ganon, wala silang balak. Walang balak si Qualcomm. Ang ginawa na lang nila is si Qualcomm 7S plus yata Gen. Basta si 7 Gen 3, ginawa nila, in-overclock nila yon and then pinalitan yung pangalan. Instead na 7S Gen 3 Pro or 7 Plus Gen 3 Pro, nilagyan ng Pro, nilagay na lang sa 8S Gen 3 para isipin ng tao, marketing is 8 Gen series itong chipset na to. Which is hindi po talaga siya 8 Gen series. Yes. Okay. Don't worry, mayroon namang ebidensya and ang kinagandahan ng video na ginawa ni Bebomb is napaka-basic, madaling unawain. Yes, hindi kagaya ko, haba pa ng video. Ito lang pala sasabihin ko. But, ito na, continue tayo.
in China about a month ago, and we had to get it because we wanted to see what this new processor offers. But after running the benchmarks and testing the performance of the phone, the Snapdragon 8s Gen 3 is not what you think it is. Ito, pakinggan nyo itong part na to Wanted to see what this new processor offers. But after running the benchmarks and Benchmark and test. So, nag-test sila. So, hindi sila nanguhula dito testing the performance of the phone, the Snapdragon 8s Gen 3 is not what you think it is. The Snapdragon 8s Gen series is not. Hindi po siya yung akala nyo na flagship chipset. Hindi po siya flagship chipset. Spoiler alert, siya po ay mid-range chipset. Basahin nyo mid-range chipset. Okay? Continue. It's completely different. Let me explain. First of all, we need to understand why Qualcomm needed a new processor. See, the 7 Gen 3 and 7 Plus Gen 3 cover the mid-range market, and the 8 Gen 3 covers the flagship segment. So Qualcomm needed a chipset for a phone in the affordable flagship segment. You know. Yan. So, yun. Nakita nyo, ang mid-range chipset, as you can see rito, is yung 7 Gen series. Yeah. The third generation. And then, ito po ay mid-range siya. And then, sa pinakamamahal, is yung mga flagship segment is itong 8 Gen 2 and 8 Gen 3. Provided na si 8 Gen 2 is last year flagship technically bababa siya ngayon sa higher mid-range kasi ang flagship this year is 8 Gen 3. Take note. So, kailangan ngayon nila na makapag-provide ng extra chipset na pwedeng kagatin ng tao kasi iisipin ng tao is flagship yung chipset na yon. Dito nila ipapasok ngayon sa backhanting space. Continue. The 40 to 50,000 price range where you normally find phones with last year's flagship chipset. That's where the Snapdragon 8s Gen 3 is supposed to come in. Okay, so if we take a look at the Snapdragon 8s Gen 3's core setup, we get one Cortex X4 Prime Core. Ito. Mahalaga tong part na to kasi dito mari-reveal kasi sa part na to kapag tiningnan na natin yung Cortex niya. Yung Cortex niya. Ano ba talaga ang Cortex na gamit or ano ba talaga ang mga cores na gamit ni 8s Gen 3? Bakit ko sinasabi kanina papipilitan ni Kotman na mid-range ito? Ito ngayon, ganda to. Kailangan ko ang full attention nyo sa part na to. Let's do this! Clocked at 3 GHz, 4 Cortex A720 performance cores clocked at 2.8 GHz, and 3 Cortex A520 efficiency cores. Iyan, okay? Tandaan nyo yung part na yan. Isang Cortex na X4, 3 GHz. 3 GHz yung isa. Apat na 2.8 GHz na A720 at tatlong A520 na 2 GHz. So meron siyang efficiency cores na tatlo. 2 GHz lang. And performance core, 3 GHz isa. Then high performing cores na apat, 2.8 GHz. Gusto ko tandaan niyo yung part na yan. Cores clocked at 2 GHz. In comparison, these are the core setups of the Snapdragon 8 Gen 3 and the 7 Plus Gen 3. Ayan. So ito na. 7 Plus Gen 3 ang mid-range this year. Yeah, this is the mid-range chipset for Qualcomm. And then, the flagship is the 8 Gen 3. Supposedly, in-expect natin na ang kumakalat kasi na chismis is si 8s Gen 3. Actually, meron dito Si Verge kasi ang nagpasimuno nito Ito yung article ni Verge. Nakalagay dito, Qualcomm's new 8s Gen 3 targets not quite flagship phones. Blah, blah, blah. Ito, sa intro pa lang Ina-hype na kasi na agad ni Verge Qualcomm just launched a new chipset that's designed to sit just below its current flagship in terms of capabilities and price. Just below daw. So, mas mababa lang daw ng konti sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kasi yun yung flagship this year. Konti lang daw. Just below. So, parang sinasabi niya na mas malakas ito sa 8 Gen 2, which is yun din ang kumakalat sa mga groups ngayon na nag-aabang ng 8s Gen 3 na ito daw ang performance chipset na mas malakas sa 8 Gen 2 pero mas mahina ng konti sa 8 Gen 3. So, I got curious. Wow, napakaganda naman nun. Tapos affordable. So, I have to do my research. Hindi pwedeng porket hype, maniniwala tayo agad. No, hindi po yan ang style natin dito. Alam niyo yan, sa mga matatagal na. Aalamin natin yan ngayon. Good thing, B-Bomb, may mas malinaw na video na kaya kong i-present sa inyo nung maayos. And bibigyan natin ng magandang debate ngayon yan. Sabi pa dito ni The Verge, it represents a new tier for the top of the line 8 series. So,
minamarket talaga, hinahype talaga siya na 8 series. Siyempre, mga madaling mauto dyan, madaling ma-hype. Sabi ni 8 gen yan, mali ka, Kotman. Okay, eto pa, medyo natawa ako rito kasi after kong malaman to, tapos binalikan ko yung article ni The Verge. Ito sabi niya, before we get into all that, let's start with the straightforward stuff. Straightforward daw eh. The 8S Gen 3 includes a CPU similar to standard 8 Gen 3. Ang 8S Gen 3 daw ay similar sa standard na 8 Gen 3. Balikan natin yung video. 8 Gen 3 Cortex X4. Okay, tama. Pareho silang may X4. And then A720 apat, A720 tatlo lang. So, similar nga, may similarity. Kaso yung sumunod, A520, 2 GHz. Dito, may dalawa pa uli siyang another A720 na 2.96 GHz. So, makikita nyo rito, dito pa lang sa una, nakita natin, although pareho silang X4, the 8 Gen 3 kasi is 3.3 GHz. 3 GHz base. Although pareho rin sila dito na A720 ang gamit, still, ang mas mababa na yung course dito ni 8S Gen 3, 2.8 GHz. Pero mas mataas na rito kay 8 Gen 3, 3.15. And then nag-continue pa rin siya sa A720, dalawa ulit na 2.96 at dalawa ulit na 2.27 GHz. So yung similarity nila, konti lang. Okay? Konti lang talaga ang similarity nila. Dito lang sa unang dalawang part. Then sa mga susunod na mga course, iba na. A520 niya 2 GHz. Dito, A720 almost 3 GHz and then A520 2.87 GHz. So it's not quite na similar talaga siya sa 8 Gen 3. Konti lang. Okay? Not really similar na sinasabi rito. And then another na pagkakaiba nila is yung ginagamit na GPU at saka modem, yung sa internet. Ang sabi rito, X70 ang ginagamit ni 8S Gen 3. Well, actually, X75 ang ginagamit ni 8 Gen 3 at X70 lang, X75 versus X70, so hindi pareho. And yung capability, 3.5, 6.5 gigabits per second, ito naman ay 3.5, 10 gigabits per second. So, hindi ganun sila kalapit. Alam niyo kung saan siya mas malapit? Sa 7 Plus Gen 3. Kita nyo? Yung dalawa. Isang Cortex X4, isang Cortex X4. Apat na Cortex A720, apat na Cortex A720. Tatlong Cortex A520, tatlong Cortex A520. Alam niyo kung saan sila nagkaiba? Sa clock speed. The base 7 Plus Gen 3, 1.9, naging 2 GHz sa 8S Gen 3. 2.6, naging 2.8 sa 8S Gen 3. 2.8 GHz na performance core, naging 3 GHz sa 8S Gen 3. So basically, sino ang replica niya? Si 7 Plus Gen 3. At ano ang nangyari? Anong ginawa lang ni Qualcomm? Overclock. In-overclock niya. So, kung similarity lang naman ang pag-uusapan, mas identical siya sa 7 Plus Gen 3 kaysa sa 8 Gen 3. Ayan po, may ebidensya. Same Cortex X4 na pareho din na isa lang, parehong apat, parehong tatlo. Pareho din na X4, A720, A520. Sa GPU niya, halatang overclock din from 732 naging 735. So, nadagdagan ng around siguro 300 MHz. Dito lang nagkaiba actually sa modem. Kasi gumamit ito ng SX63 pero yung capability nila halos din nagkakalayo. 3.5, 6.5, 3.5, 5 gigabits per second. So, nandito po yung similarity niya. Nasa mid-range, 7 Plus Gen 3. Okay? Medyo nalilinawan na po ba kayo kung bakit ko sinabi na hindi ito flagship chipset at hindi rin ito flagship killer. This is a mid-range chipset, in-overclock nila, and then minamarket as flagship killer. But it's not really. Also, another point dito is, may balak daw kasi na itong 8S Gen 3, kapag kumagat, nag-click ito sa CB4, sa Redmi Turbo 3 at Poco F6, pag nag-click daw ito, balak nila na i-price ito more than 40 to 50,000 pesos, which is hindi na tama. Kasi, hindi siya pang flagship price dapat. Talagang, bagay lang siya, around 20,000 pesos to, mga ganun, 25,000 pesos or 15. Siguro, ang pinaka-best nito, para sa akin lang kayo, bahala kayo kung paano nyo i-value ang pera nyo at ang pinaghirapan yung pera. Pero sa akin kasi, being in this industry
for so long, ilang dekada na, para sa akin, 15 to 25,000 lang dapat maglalaro ito. Pag lumagpas to ng 25,000, para sa akin, medyo ko questioning ko na kasi this is not a flagship chipset. This is a mid-range chipset. Okay? Now, continue tayo. And as you can see, the setup of the 8S Gen 3 is exactly the same as the 7 Plus Gen 3. So Double down ko lang. Exactly the same. Alright? Malinaw. Kay Vivo mismo galing yan. Exactly the same. it's basically a higher clock version of the 7 Plus Gen 3 processor and not an underclocked version of the flagship 8 Gen 3. Yun. Hindi siya underclock version, siya ay overclock version. Okay? Hindi siya underclock version ni 8 Gen 3, siya ay overclock version ni 7 Plus Gen 3. So, hindi siya ka-family or kasing series ni 8 Gen 3 or any 8 Gen series. This is a marketing ploy lang din. Marketing naming scheme. Kagaya ng ginawa ni MediaTek sa kanilang Dimensity 700, 800, and 900 and even 1000 series. Nilagay nila sa 6,000, 7,000, and 9,000 series. Kunwari, para magmukhang upgrade. Kasi tinaas nila yung number. Same goes na ginagawa ngayon ni Qualcomm. Again, hindi ko po binabash si Qualcomm sa Snapdragon 8S Gen 3. Balita ako, napanood ko rin naman sa video ng ibang mga tech vlogger, maganda rin naman ang kanyang performance. It's just that hindi siya flagship performance. Okay? Siya ay mid-range, high mid-range at least. Yung pinaka-best siguro na maibibigay ko sa kanyang category is high mid-range performance since overclock na siya. High mid-range but not a flagship performing chipset. We also ran some benchmarks on this phone, and if you look at the scores, the 8S Gen 3 performs slightly better in most cases than the 7 Plus Gen 3. And Ito may benchmark na. This is using Geekbench 6. Kung mapapansin nyo, yes, kasi nga overclock siya, dapat lang talaga na mas mataas ang score ni 8S Gen 3 kay 7 Plus Gen 3. As you can see, ito yung difference. Pero, sa mga nagsasabi na ito ay performing sa middle ng 8 Gen 2 at 8 Gen 3, ito na po yung sagot nyo. Hindi po siya nagpe-perform between 8 Gen 2 and 8 Gen 3. Mas mababa po siya sa 8 Gen 2. Mas mababa. Hindi siya nasa gitna ng 8 Gen 2 and 8 Gen 3. Okay? Ka-clarify ko lang yun sa mga mahilig mang hype dyan. Wala ang performance niya sa gitna ng 8 Gen 2 at 8 Gen 3 gaya ng gusto niyo ipalabas. Ito po ay mas mababa sa 8 Gen 2. Hindi siya mas malakas sa 8 Gen 2. Possible, pwede ko pa sabihin na mas malakas siya sa 8 Plus Gen 1. Possible yon. Yun yung part na pwede kong sang-ayunan. But sa gitna ng 8 Gen 2, no. But sa gitna ng 8 Gen 2 and 8 Gen 3, no. Okay? Continue. And is similar to 8 Gen 2 but not anywhere near the 8 Gen 3 of... Ayan. Tingnan nyo, di lalo nung nilagay sa 8 Gen 3. Nilagay nila 8 Gen 3 dito. 1,733 sa single core, 4,390 sa multi-core. Nung umakyat tayo sa 8 Gen 3, sabi kanina The Verge, di ba? Hindi daw na lumalayo sa 8 Gen 3. Hindi nga siya lumagpas sa 8 Gen 2 eh. Kita nyo naman ang baba lang ng score na binigay ni 8 Gen 3. 5,273 sa multi-core. Ito ay 7,000. Sa 8 Gen 2, 5,600. So, dun pa lang nagkakatalo na. So, again, huwag nyo pong ilalagay ito sa gitna ni 8 Gen 2 and 8 Gen 3. No. Mas mababa po ito sa 8 Gen 2. Continue. Obviously. In N2, in fact, it scores worse than the 7 Plus Gen 3 but... Ayun. Mas malala pa nga siya sa Antutu. Ito score na to, 1.4. And 1.4 yung 7 Plus Gen 3, 1.3 lang sa 8S Gen 3. Okay? Possible na problem dito is sa CV4 kasi nakita ko kasi sa kay Poltech TV yata is umabot naman siya kahit parang 1.4, 1.5. Yeah, possible din na ang problem dito is yung thermal management ni Xiaomi. Maybe, pero kung ikukumpara natin siya na again sa 8 Gen 2 1.6. Look, and then 8 Gen 3 2.2. So, yung sinasabi ni The Verge na hindi nagkakalayo. Come on. Continue. But that could be due to the thermals of the CV4 Pro because the phone was reaching 48 to 50 degrees when we ran. Yeah, actually, napanood ko nga yung panoorin nyo kasi yun. Panoorin nyo po yung video ni Poltech TV. Maganda kasi yung panoorin yung mga videos niya, yung mga test niya. Kita naman natin doon, nagpakita naman doon na talaga nag-overheat siya. Siguro isa sa mga resulta ng overclocking kasi naka-overclock version siya. It's an overclock
7 Gen 3 or 7 Plus Gen 3. benchmarks. We could not run 3D Mark on this phone because it just doesn't work on Chinese phones with HyperOS. We also did the CPU throttling test and the 8s Gen 3 performs really well here, throttling to only 94% of its peak performance just like the 8 Gen 3, which is impressive when Ito, maganda tong pinakita na part na to. Sa CPU throttling test, makikita nyo rin yung differences nila. Si 8s Gen 3 is, ang pinaka-score niya is 304,000 GIPS. Okay? Maganda tong part na to. Kasi, makikita natin na kung saan siya malapit na score. Si 7 Plus Gen 3, nasa 300,000. So, lamang lang siya ng konti. Konti lang po ang inilamang niya sa 7 Plus Gen 3. Alam niyo kung bakit? Kasi 7 Plus Gen 3 siya na overclock. Kung ikukumpara mo siya ngayon sa 8 Gen 2, ang laki po ng jump bigla, 367. And then, kung lilipat ka sa 8 Gen 3, that's 400,000 na. So, saan siya again malapit? Sa 7 Plus Gen 3. Kasi, bakit nga ba siya malapit sa 7 Plus Gen 3? Kasi overclock siya ni 7 Plus Gen 3. It's 7 Plus Gen 3 na naka-overclock lang ng konti. Understood? Yeah, okay. Continue. compared to the 7 Plus Gen 3 or the 8 Gen 2's throttling results. The point is, 8s Gen 3 is basically a marketing term. It is supposed Patay! Panalo! 7S. The 8S Gen 3 is just a marketing term. So it's not actually an 8 Gen series chipset. It's a 7 Gen series. Tapos pinalitan yung marketing name niya para mas tangkilikin. Pero andito tayo para imbestigahan yung mga ganyang bagay. Anyway, may result na eh. So, kayo na naman humusga. Bibom yan. to come to India in phones like the Poco F6, but by calling it an 8S, Qualcomm makes it seems like a 8 series processor. That should See? Same. Yun nga ang target talaga nila. Para magmukha lang siyang maganda sa pandinig kasi mas tinatangkilik ng mga tao, mas na-excite ang tao na sabihin na yung binili nilang phone is 8 Gen series, not a 7 Gen series, which is mid-range lang. Mid-range chipset lang. It's not bad actually. Sinasabi ko lang, kaya ko siya nilalang kasi syempre, mas mataas yung 8 Gen series. Pero I'm not saying this is a bad chipset. Okay, again, hindi ko to ginawa tong video na to para i-bash ang chipset na ito. Ginawa ko tong video na to para malinaw lang yung pagkakaunawa nyo at hindi kayo na-hype na iba. Na sinasabi sa inyo, sasabihin sa inyo, bilhin nyo tong chipset na may 8S Gen 3 kasi 8 Gen series ito. For around 20,000 pesos, meron ka ng 8 Gen series na chipset sa smartphone mo. Ang bangis. Pero totoo, 7 Plus Gen series lang. And that's just a mid-range chipset, which is tama lang sa price niya. Kung naglalaro lang siya sa 20k na price tag. should perform at almost the same level as an 8 Gen 3 or Dimensity 9300. However, that's clearly not the case. It's basically a 7 Plus Gen 3 with a slightly boosted clock speeds and a better GPU. In fact, okay, galing mismo sa bibig nila. this should have been called 7 Plus Gen 3 Pro. Yun ang tama dapat na word. Pero hindi nga ginawa yun ni Qualcomm kasi nga mas tatangkilikin ng tao ito kapag pinalitan nila yung 7 ng 8. But in actuality again, it should have been 7 Plus Gen 3 Pro na lang or Pro Plus. Or 7 Plus Gen 3 Pro Plus or something, but it's definitely not an 8 series chipset. If we keep the name aside for a bit, the new processor is definitely capable. In real world performance, See? Kung hindi naman kayo magpapadala sa mga pang-hype na pangalan, hindi po masamang chipset si 8S Gen 3. It's a decent chipset at sakto naman siya sa price tag niya na around 20,000. So wag po kayo ma-turn off at wag din kayo panghinaan ng loob kung nabili nyo ang smartphone na may 8S Gen 3 around 20,000. At best 25,000. Okay lang yan. Kung meron namang OIS na kasama sa smartphone na yun. Yung camera, di ba? Kung maganda naman yung camera, why not? Hanggang 25k. Sige, pwede pa rin siguro natin ibigay ng 30k pero baka mabigat na yun sa loob ng iba na talagang marunong na aabot pa ng 30k ito. Pero 25k, I believe at best. Again, yun ang opinion ko lang. Pwedeng ang pagpapahalaga nyo sa pera nyo is, well, okay lang yan. 30k, 40k, 8S Gen 3. Okay lang yan. Pero sa mga talagang gusto nila sulit, bang for the buck, piso by piso, nasa 25k siguro max na siguro yan. Okay, sa mga maalam talaga. Continue. in COD Mobile, where the Snapdragon 8 See, kaya naman niya yun. Sa Call of Duty Mobile, kaya naman niya very high, 55 FPS. 8S Gen 3. Kung kukumpara sa 8 Gen 3, max 60 FPS. Kaya. And both kaya na 120 FPS. Like I said, it's not a bad chipset.
gusto ko lang na ilagay nyo siya. Ang expectation nyo sa kanya, sa 8S Gen 3, ilagay nyo lang expectation nyo sa 8S Gen 3 sa tamang presyo at sa tamang category. Hindi siya flagship killer, siya ay mid-range chipset talaga lang. Okay? Hindi siya yung cheapest flagship 8 Gen chipset. Ulitin ko, hindi siya yung cheapest na 8 Gen chipset. Siya po ay mid-range chipset lang talaga. Siyempre, yung word na cheapest is hanggat hindi siya lumalagpas sa 25K. But kapag lumagpas na siya ng 25K, hindi na natin siya pwede tawaging cheapest. Kung ang smartphone na paglalagyan sa kanya ay 30K, 40K, 50K na. Siyempre, hindi na pwedeng tawagin yung cheapest yun. Mahal na yun. Expensive na ang tawag doon. Tatawagin ko na siyang most expensive 7 Gen series na pinalitan ng 8 na pangalan. Gen 3 performs a tad better than the 8S Gen 3, but it's quite close in everything else. So yeah, it's clearly a capable chipset. Look, it's just a matter of naming. I mean, if Qualcomm stuck with a name like 7 Gen 3 Pro, it would have still felt like a mid-range processor in a more expensive phone. In fact, Oo nga naman. Kasi, kung nagstay sila, talagang, ang ginamit lang talaga nila is 7 Gen pa rin. Hindi nila pwedeng taasan niya yung presyo ng mga smartphones. Yun yung pinaka-logic doon. Pero dahil nga pinalitan nila ng 8S Gen 3, yung mga brand, mga manufacturer, binigyan ngayon ni Qualcomm ng leeway para pwede nilang presyohan na mas mataas. Pero andito nga ako, and Bibom, thanks to Bibom, para i-clarify sa inyo na hindi siya worth it kapag lumagpas na siya ng 25K. Basta around 20K. Balita ako yung Turbo 3 is around 17 to 18K lang. Good price po yun. Good price po yun. Kasi below 20K siya. So, ilalagay natin siya sa cheapest na mid-range smartphone. Or sakto lang siguro. Pwede na yung sakto sa, kung 17, 18K. this happened with Snapdragon 7 Plus Gen 2 that came in India in just one phone, the POCO F5, while all the other manufacturers stuck with 8 Plus Gen 1 as their choice of chipset because more and more users want 8 series processors in their phone. Yun yung ano yun yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Mas marami na kasi ngayon na smartphone users, mga users, lalo na yung gusto talaga makapaglaro sa smartphone nila, masarap daw para pakinggan sa kanila kasi na merong 8 Gen chipset sa smartphone nila. So last year, mas naging mabenta daw talaga ang mga smartphone na may mga 8 Plus Gen 1 instead na mga nilagyan dapat ng 7 Plus Gen 2. Itong 7 Plus Gen 2, malamang hindi ganun kataas ang sales nila. So yun, nakarating kay Qualcomm yun. That is why ito ngayon yung naming scheme na ginamit nila. Anyway, I hope naging informative po ito sa inyo kahit paano. I'm sure hindi ito masyadong ganun ka-informative, pero sa mga interesado talaga yung can afford and balak talagang bumili ng smartphone kasi yung chipset na nakalagay is akala nila 8 yan talaga, yung pala ni-rename lang, okay, ni-rebrand lang from 7 Plus Gen Pro dapat, ginawang 8S Gen 3. Yan, alam niyo na, at least para sa inyo to, okay? Again, wala pong mali sa 8S Gen 3. Gusto ko lang paalala sa inyo yon. Hindi ko siya binabash. Gusto ko lang na ilagay niyo siya sa category na nararapat siya. Kung saan siya dapat talaga na category, which is a mid-range chipset overclock. Overclock. Okay? So, hanggang doon lang. So, kung nagustuhan niyo yung ganitong style ng video, parang nag-usap-usap lang tayo magtropa, don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.